Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay November 5, 2024 at sumipa. Bigla sumipa sa APSE market natin. So nag-up yung index natin ng 1.71%. So kinain natin yung two last red days na candle natin at bumalik tayo dito sa 7,257. Ayan. So nagkaroon tayo ng temporary bottom dito malapit sa 7,100 at yun nga, yung Dow G yung naging catalyst ng market natin. So wala din namang masyadong maganda news doon sa US market kagabi. Namula din yung trading nila doon nung closing. Yung futures, medyo okay siya ngayon. Pinapakita, medyo berde. Pero kagabi hindi rin okay. So malamang yung Dow G. So halos nag-overbought kasi yung majority ng iba, or rather halos papunta sa oversold from the past few days yung ating index. Ayan. So galit na galit yung mga Ayala stocks natin kasi sila yung nandito sa mga pinaka-trending na stocks na pag-uusapan natin. So meron pa rin tayong net foreign sale, 58.2 million net foreign sale. O si dito yung nag-cause ng spike ng market natin. So hindi pa rin naman bumabalik yung lumabas na more than 2 or more than 1 billion na net foreign sale dito sa market natin. So anyway, okay na yan, di ba? Kasi lumaban ng konti yung ating market. Pero yung spike natin na to, sa pre-close karamihan yan eh. So nag-close siguro tayo mga more or less, mga 1% lang. Pero pinitik nga ng closing yung karamihan ng mga blue chips na stocks natin. So makita mo dito, halos verde po lahat naman ngayon yung ating mga stocks. No, isang araw dito sa long red candle na to, halos mapula lahat ng stocks. So ngayon kabaliktaran naman yung nangyari sa kanya. So marami siguro sa tingin ng mga traders natin is very cheap na yung mga stocks, especially si Ayala kasi ito yung pinakauna na nag-up kaninang opening ng market. So anyway, tingnan natin, mali mo si dito yung catalyst ng market natin. So pumitik nga si dito natin at mukhang gagayahin niya yung spike niya last time, di ba, pinag-aralan natin kapon, may ugali nga pala itong si dito natin na kapag meron siyang bagong investor na pumapasok, nag-i-spike ng ilang araw yung galawan natin sa kanya. Pero hindi pa malinaw kung sino yung investor na yun. Kahit si Mercado Barcada, hindi niya kilala si Summit telco na sinabi. Pero yun nga, magkakaroon ng parang reorg yata kay dito natin. Hindi na si Mr. Dennis o yung magiging parang major shareholder kay dito natin. Kasi pwede ng foreigners, di ba? More than 50% na yung capability ng foreigners na mag-hold ng ating mga local stocks, di ba? So yun yung catalyst natin sa kanya. So malit lang naman net foreign buy 98.29K. So wala pa tayong details na lumabas doon. Tapos si MRC, so pumitik din siya kanina. So gumagalaw siya, di ba, based doon sa trend niya, 4.85%. And meron siyang 1.98 million net foreign buy. Tapos yung mga Ayala stocks natin, si A-REITs, so panalong-panalo yung mga REITs investor natin sa kanya. So nag-break out to 2.93% and meron siyang 44.17 million net foreign buy. Si Ali, nag-spike 4.55% pero net foreign sale siya 13.49 million. Tapos si All HC, di ba, Alici, pati si Ayala Corporation, nag-up din siya ng 2.9%, tapos si BPI nag-up din siya ng 1.27% yung mga Ayala stocks. So All HC nag-up siya ng 5.5%, pero walang foreigners to, negative 10K. And then C Plus, parang nag-ano pa today, nag-Dow G kanina, no? So nag-close siya 2.16% and meron siyang 14.42 million net foreign sell naman. Okay, so yun po yung ating mga trend stocks for today. So disclaimer pa rin guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Okay? And due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin naman. Follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka dito sa mga trending stocks review, or kung gusto mo, kasi kay start pa lang naman ng month, pwede ka sumali dito sa trading community naman natin. So dito yung ibang mga members natin. Yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers na market company reviews. So top line, yung bagong IPO, 0.78
peso per share, di ba? Cents, yung halaga ni top line. Pag-aralan natin yan kung meron tayong time over the weekends. Tapos sa profit or loss, yung ating mga sample trades, basic indicators. So ano yung sinasabi niya? Mukhang magbabounce yung mga stocks natin bukas ulit. Basic indicators, building yung fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating mga PSE market studies naman. Okay? So check na lang yan. Sa crypto, bumabawi na siya, no? 68K ulit si Bitcoin. So follow mo na lang po ako dito sa ating mga play to earn games. So check mo na lang po yan. Tapos yung social media natin, yung ating Facebook account na Palavi Trader. Tapos dito sa Facebook page na Palavi Traders. So check mo na po yan. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market sa US and dito sa Banang Crypto. Tapos sa Twitter, ano ba yung mga balita natin for today. So dito muna tayo sa pinaka-summary bago natin basahin yung ibang news na nakita natin dito kay market. Pero siguro karamihan, interesado lang naman kayo dito natin kasi nga hindi masyado malinaw pa kung magkano yung pagbili ng investor na sinasabi dito. Pero mukhang matutuloy naman kasi meron na mga news na yun nga, hindi na si Dennis Uy yung pinaka main shareholder natin para sa dito. Okay. So, meron tayong net foreign self, malit lang naman, 58.2 million, pero hindi pa rin nga nagbabalikan yung mga lumabas last time. So, more than, siguro halos 2 o 1.5 billion mahigit yung lumabas na foreigners natin nung nalaglag tayo from the last 2 weeks of trading nga po natin. So, nanguna sa lista natin, syempre, si properties, gawa po yan ni humabol sa end of the day si SMPH. So si Ali yan kasi nag-up siya ng 4% naglawan. So sumunod ulit yung mga malalakas na stocks which is yung mga nandito sa mga finance stocks natin. So nag-up siya ng 1.73% and then si industrial. Ayan. So makita mo dito, pinakakulat natin si mining and oil pero hindi naman siya nag negative. Mahina yung mga minings natin, mining stocks o dahil yung mga oil si oil mismo yung cost ng barrel USD barrel per oil natin per barrel ng oil is bumabagsak din siya. So ewan ko kung most likely isa rin yan sa mga catalyst na medyo mahina dito sa mining sector natin. Okay, so yung pinakagalawan natin. So sino sa mga big caps yung panalo sa mga alaga natin? Buti nila, pabili na tayo ng mga blue chips kahapon. So, ang nalaglag lang dito si CNPF, negative 1.67%. Si GGS, mahina pa rin talaga, no? Negative 1.44%. JT Cap, negative 0.56%. So, dito sa blue chips natin, panalo si Ayala, so 4.55%. Ano, 4% din pala si pero pinitik lang to sa closing. Si SMPH natin, 4.22%. Ang lalaki Jollibee, 4%, URC, 3%. BDO 2.97, Ayala, so mga Ayala stocks nga 2.9%, Meralco is 2.46%. So majority halos nagberde naman yung mga lumagapak natin na big caps, hindi naman ganoon kalaki yung drop niya. So overall is bullish yung trading natin for today naman. So IMI, yan paparamdam. Reduce its third quarter net loss to 467,000 USD. Foreign funds bought, ito yung mga binili. BDO, BPI, East West, Meralco, SCC, halos mag-close the gap na siya. EMI, Jollibee, PPC, CIC, AC, AREITs, MEG, MRC, at saka si TEL. Yung mga binenta, AUB, CBC, Metrobank, ASN, AP, CREC, CNPF, DNL, GSMI, IMI, Aboitiz, AGI, Costco, Ali, RCR, Globe, ATI, SIP, at saka si ICT naman natin. So ICTI free cash flow reaching about 50 billion peso. Ayan, yaman ni Mr. Enrique Razon. Jollibee taking full ownership of team who won. So ito rin siguro yung isang catalyst niya kaya siya biglang marangkada ng 4% kanina. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Now comes the official announcement, foreign investor eyes takeover of dito CME. Ayan. So nakahanap ng investor si Mr. Dennis Uy kasi nga naman medyo kailangan niya talaga ng capital pad ba. Nag-i-expand pa rin siya and hindi pa rin naman siya kumikita. So anyway, pero yung galaw natin kasi ngayon, optimism yun, di ba? Siyempre future na pwede mangyari sa kanya. So house negative 32%
third quarter. MREITs, meron siyang cash dividend. Ayan. So yung mga mahilig sa REITs, Integrated Microelectronics net loss 9.2 million US dollar. IMI, yan yon. Metrobank 12.4% rise in income. All HC post net income of 618 million. Ayan. So maganda rin pala yung yung balita dito kay All HC natin. RCR dividend yield is 6.66%. Ayan. So, ang dami 6 niya. No? RCR natin, SMPH, Open SMCP in Mandawi City. Ayan. Hopefully, dumiretso na yung mga yan. Ayala, ibang catalyst natin. Likely slowed o bumagsak pa siya pero nag-bounce yung price action. Slowed in the third quarter compared to the 33% increase a year earlier due to higher mortgage and squeeze, ano ba to? Squeeze margins. Ayan. So, medyo mahina yata yung lalabas na earnings. Nitong si Ayala Land Incorporated po natin. Okay. Tapos, lumabas na pala yung inflation report natin, di ba? Bumagyo, nagkaroon ng mga baha. So, makiat yung inflation natin ng more than 2.3%. So, mga balita for today. So, ito, bakit yung balita niya? The board has approved subscription framework agreement with Summit Telco Corporation for a potential in up to 9 billion peso o 9 billion primary common shares subject to final terms and regulatory compliance as part of its plan to improve its equity position. Ayan. So meron nga talaga siyang investor si Summit Telco natin. Okay, so ayan, nag-uunahan sa pagpasok kay dito. TSB net income 19%, All HC okay din siya, kumita din siya, sabi niya IMI, basa natin, MREITs, PINMA, stock price offering, price at 20 pesos, hindi natin yung pag-uusapan si PINMA, PBCom, raise 7.7 billion from a oversubscribed maiden peso bond issuance with 6% interest rate. Okay. So yung mga major nyo sa market natin. Ayala Lantex over of Gatewalk Central strengthen its presence in Cebu. So si Ali to, nag-take over ng laki niya, no? 17.5 hectare Mandawi Cebu venture from Aboitiz. Ayan. So kumita si Aboitiz kasi nagbenta dito kay Ayala Land naman natin. So third, profit growth. So expect mababa yung earnings. Ewan ko kung makapekto yan sa galawan natin bukas kasi eto lumabas na to kanina eh. Si ICT expected to show modest growth amid weak exports. October inflation is 2.3%. Ayan. So, tumas tayo ng konti from 1.9 in September. Pero okay lang yan. Mababa pa rin naman siya. Baka mas lalong mataas by next month. Di ba? Yung mga epekto ng bagyo sa Pilipinas. Costco AGI, share buyback. Cebu is offering one-way base fare. Ayan. So, yung mga magbibiyahe ngayong December, Maynila Services has allocated 695 million to expand its sewerage. CDMC yan. Alter has invested 2.9 billion in constructing its wind and solar power projects. Ayan, election. Election na nila, so mag-start na bukas sa kanila. Madaling araw pa lang ngayon sa kanila. So tama ba? Alas 6 ng umaga sa kanila o alas 5 as of now. Ayan. So magkakaroon ng election. Pag nanalo si Trump, asahan mo yung mga crypto natin, lilipad. Pero pag natalo, baka mag-pull back yung ating mga cryptos. Ito yung big news ngayon sa US, si Palantir. So meron nag-upsurge to sa pre-market, nag-up siya ng 13% after mag-announce ng earnings. Okay, so yun yung mga galawan. Tapos, actually, hindi ako masyadong optimistic sa market ng opening kanina kasi yung closing natin sa US, bagsak. Tapos yung mga representative natin, si Pechi, bagsak din siya. Pero, di ba, pagbukas pa lang natin, medyo malakas na talaga si market and nanguna nga sa lista natin si Ayala Corporations natin, yung mga Ayala na stocks. Pati si All 18 na hindi natin napapansin, pumitik din yung kanyang galaw naman. Okay? So guys, sa November na yung ating mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, gusto yun ng mga stock picks, Bodega picks. So meron tayo dito sa Patreon channel natin. I-double check na po yung ating Patreon naman. Okay? So tingin tayo dito sa galawan ng ating market.
So, ang ganda tuloy ng ano, itsura niya. So, tignan mo natin sa 5-minute chart. Pinitik kasi, ayan. So, pinitik tayo ng mag-aalas stress, no? Ayan, bukas baka mag-pullback yung ano. Nakapag-TP ka na ba doon sa mga pumitik, kina Ayala? So, tingnan natin. Hopefully, magtuloy-tuloy yung mga galaw niya at optimistic ulit yung tingin natin sa market. So, nagkaroon tayo ng temporary bottom dito sa 7,100. Di ba? Kapon kasi bearish yung candle natin. So, hindi pa tayo masyadong sigurado. Nag-expect tayo ng 7,000 na support. Pero nag-bounce na siya. So, yan yung pinaka-support natin as of now. So, kaya lang bukas, baka mauntog tayo. Tingnan natin, best case scenario is butasin natin yung MA9 para bumalik tayo dito sa trading range natin. Ayan. So, ngayon, temporarily is nasa sideways channel tayo, no? Ito, itong area na kapress dito. So, parang meron tayong sideways dito na area. So, yun titignan natin for the coming few days. So, hindi pa naman malinaw yung indicators natin kasi below pa rin naman siya. Alam ba si RSI? Below pa rin naman siya ng RSI 50 and medyo pangit pa rin yung pinapakita ng MACD formation natin. So bukas, kailangan nyo ng follow-up na berde sa closing. Kung hindi, mauntog tayo malapit dito sa RSI 50 level naman natin. Wala pa kasi yung foreigners eh. So medyo ampaw yung closing natin kanina. Nag-expect tayo ng pullback na konti sa pagbukas pa lang kasi nag-spike eh. So may mga profit taking yan. So kailangan natin makita at the close is mag-drop siya and then bumalik siya malapit dito sa MA9. Okay? So negative 58.2 million. At makita mo dito, puro berde yung mga alaga natin eh. Nakabawi na rin siya. So isa lang yata na mula dito, no? Si GGS at saka si CNPF, di ba? Yung nag more than 1% na drop. Okay, so punta tayo sa mga winners. Hanapin natin. So nauna sa listahan, ang laki ng volume ni dito. Tingnan mo, nabuhay siya bigla. 63 million. Ayan, marami nag-unahan sa kanya. Kasi nga naman, yung pinapakita niya is, nag-breakout na tayo sa MA100. Good sign. Meron pa siyang gap. And eto, 2.16 yung next na resistance level natin sa kanya. So marami kasi nag-expect na nag-overbought siya kaagad. Oh. So nag-bullish kaagad yung indicators ni dito natin. So marami nag-expect paras din dito yung galaw niya kasi ilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 to 10 days na nag-spike si dito natin. Ito kasi itong area na to, ewan ko kung tandaan nyo pa, ito rin yun. Ito rin yun nung may nag-invest sa kanya na piso. Yung halaga, so buhay pa rin siya, di ba? Piso yung bili niya. So nag-spike si dito natin. Umabot siya last time ng ilang percent to. O 70% pala yung galaw niya. So nagkaroon ng optimism kasi nga, syempre, confidence, di ba? Kasi merong investor. Ayan. So tingnan natin kung abot tayo dyan sa mga level na yan later on naman. Kasi kakaumpisa ng malakas na jump niya or rather, meron na siyang 2 days na galawan dito. Pero tentatively, para hindi mo tayo masyadong ma-hype, is nandito tayo sa resistance na 2 point, ano ba, 2.2, no? 2.2, taas na natin kasi lakas ng galawan ni dito natin. Ayan, parabolic na yung indicators natin. So may halong sentimental kasi nga meron siyang investor. So ako naman, ang hinahanap ko sa kanya, although parang hindi pa lumalabas, tingnan natin kung meron si dito, yung disclosure niya o kung mas malinaw yung disclosure natin sa kanya. Tingnan natin dito sa PSE Edge. Day ago pa pala itong balita na to. So ano bang sabi dito? Ewan ko kung kita mo to kasi ano to pop-ups. So meron siyang, okay, so nakalatag na yung subscription pero hindi pa malinaw yung presyo niya. Okay? So malalaman na lang natin. So tama-tama 'yon para mag-spike pa yung galaw ni dito natin. Siyempre, manage mo lang yung risk mo kasi mataas na yung galaw niya. So simula dito sa breakout, nag-up na siya ng halos 20%. So more or less mga 18% na yung inakyat ni dito natin. Okay, so congrats. Ako naman bearish ako sa kanya nung di ba? Yung mga last na review dito sa area na to. So nag-drop naman siya kailang unexpectedly meron nga siyang nakuha na investor. So ewan ko kung matutuloy pa yung December offering niya ng mga shares niya sa public. Meron nang bibili mukhang may gustong bumili sa kanya, di ba? So good news 'yon. Hopefully mataas sa dos yung bili ng investor natin sa mga shares ni dito po natin. Okay? Next, MRC
Ba't pinag-usapan natin? Dapat pala pag-usapan muna natin yung mga winners. So anyway, yun na yung analysis natin si dito. So tuloy ko lang yung mga gumalaw pala na stocks. Ayan, na-excite tayo kay dito kasi maganda nga yung galaw niya. So ito yung mga kailangan natin para mabuhay yung trading community natin kasi sabi ni Investa 1.2% lang yung nag-invest sa mga Pilipino. Ayan, si OB nag-up siya ng 5.68%, si MRC 4.85%, tapos si All HC, nabuhay siya, 5.5. Ali, 4% nga. SMPH, 4%. Si Jollibee, 4%. So, more than 4% yung galawan. Base ba ito, nabuhay ulit. 3%. Ayan, may maraming mga opportunities tayo ngayon na nakikita. Meralco, 2.46. Si Plus, 2.16. And yung mga REITs natin, nag-up REITs 1.8%. Okay, so dito naman tayo sa mga losers na market. Na-analyze natin kaagad si dito natin. Na-excite tayo sa kanya. Sa balita, ayan, sino pa? 7-Eleven, nag-drop din siya. 5% nang drop tuloy si 7-Eleven natin. Si Web, pa-drop pa rin si Web, no? 3.41%. Si Apollo, 1.89. Drop. Tapos si Meg, nag-drop siya ng lakas din ng drop ni Meg, nagko-correct na rin siya, 1.81%. Okay. So yung mga winners and losers natin dito sa market. So tingin tayo dito sa global market. Ayan, maganda yung pinapakita ng futures. 0.07, konti lang. No? Dow Futures, 0.02, and then Nasdaq is 0.18%. So, medyo pangit nga yung closing natin. So, dito sa Europe, verde lahat to. So, verde lahat ng indicators. Dito sa Asian markets, mix. Meron tayong mga mapula, pero mas marami po yung verde dito sa Asian markets. Ayan. So, maganda yung galawan ng markets natin. So, next, dito sa crypto, ayan, bumabalik na siya, 68K ulit si Bitcoin. Ethereum is 2.4, and BNB is 558. So CTRX lang yung pababa, pero the rest is paakyat yung mga kandila natin. Okay, so yan yung galawan dito sa okay din pala kahit sa crypto. Maganda rin yung galawan natin. Okay, so balik tayo dito and yun na, yung analysis natin kay dito. So check mo na lang, syempre, yun naman, lagi tayo may paalala, yung risk management natin. Yan. So, 2 pesos, psychological, 2.08 eh. So, 2.2, 2.2 pa rin. Ayan. Lagyan natin kasi malakas yung volume niya eh. So, may gustong pumitik kay, kay dito natin. Hopefully, maging kagaya siya ng nandito sa bandang kaliwa. Okay, next, MRC. Okay, so natuloy yung uptrend natin. Paunti-unti oh. So, ewan ko, meron pang parating na balita dito kay MRC. Ilang buwan na yan, no? August, September, October, November, di ba? So, ilang buwan na ang lakas ng volume. So, okay. Hindi ako magtataka kung sisipa tong si Although, syempre, penny stocks lang tong si MRC natin. Ang laki kasi, buhay kasi yung niya, oh. Buhay yung volume ni MRC natin. So anyway, uh, congrats ulit kasi araw-araw market yung price action nito. O pwede na ibalik dito sa bandang taas yung resistance natin. Ayan, 1.2. Ayan, depende sa galaw ng market. 1.2, pwede yan. 1.17. So maganda yung galaw niya. Actually, nagaganda nga ako sa galaw nito. Kaya lang, wala nga ako nitong si MRC. Ayan, so 4.85% and meron siyang 1.88 million net foreign buy. Ayan, so very very strong yung niya. So ito kasi magpapa-push. Sino kayang broker yung madalas bumili ng MRC natin? Bukas manmanan natin kung sino yung nagpapatakbo kay MRC. Okay, congrats, 4.85%. Next, AREITs. Ayan, tuwan-tuwa na naman yung mga dividend investors kasi bukod sa dividendo, tumataas pa yung kanilang price action. So 40 na pala si pabalik na sa saucer bottom na si AREITs, oh. Pabalik yung price action niya. Galing po, umabot ng 50. Gaano kalaki yan? So mga 30% upside din tong si AREITs. Ayan. Masyado maaga pa pero parang ganun yung gusto niyang gawin, no? So napaka-smooth ng transition niya from bearish to bullish na galawan. So resist support doon sa breakout area.
39.5 siguro. And meron siyang malaking gap dito. Ayun oh, may mga gaps. So tignan natin kung magko-close na gap tayo dito sa bandang 42 pesos. Meron ba tayong makikita sa trend? Okay, clone natin to. Yun. So, okay, optimistic siguro yung ano, no? 42.84. So, ang sinasabi ng indicator natin is, dito muna pa pala. So, meron siyang spike dito last time, 41.6. Ayan, mataas yata yung ano, estimate natin. Eh. Medyo bullish tayo kasi halos lahat ng stocks. Gumalaw kasi yung ating mga price action. Ayan. So, okay. Okay. So, solid din yung galaw ng price action nitong si AREITs natin. Lalo na, meron siya net foreign buy. Oh. 44.17 million net foreign buy and 2.93% naglawan. Laki niya, no? So, bukod sa halos 7% na dividends o 6% dividends natin for the year, meron pa siyang binigay na for the year 2024. Ayun, oh, laki niya, 17%. So, mas panalo yung ano, price action niya kaysa sa dividendo. So, laki. Congrats sa mga investors. Next, C+. Bago natin po tayo yung ibang Ayala stock. So, nagkaroon din siya ng breakout. Buti na lang. Medyo lumaban ng konti yung price action. Kasi kanina nakita ko namula to eh. Nag-Dow GC, ano, C+. So, naka-breakout na rin siya. Medyo clear. Ayan. May clear sign tayo ng breakout ni Plus. Nakailang fill the gap na tayo dito. So, ilalagay ko muna dito sa 22 pesos. Pero balik uptrend tayo. Ayan. So, balik yung uptrend. Kasi lumampas ulit tayo dito sa MA9 tsaka MA20. Tapos lahat ng indicators kanya medyo malinis. Ayan. Maganda rin yung galaw ni Plus natin. Eh, babalik kaya niya yung, ano, yung magandang price action niya last time. Ayan. So, 2.16%. Kaya lang wala tayong foreigner. 14.42 million net foreign sell. Next, Ayala Corporation, rather Ayala Land, si Ali. AC, nag-upin siya. Oh. So, lahat ng Ayala stocks gumalaw. So, balik tayo dito kay Ali. Pero ba't si Meg bumagsak na? Si SMPH humabol eh, pero si Meg nag-drop kanina. Okay, so hanap tayo resistance. Around 36 pesos yung resistance. O kung medyo pessimistic ka, pwede rin naman dito sa MA20 kasi baka pinitik lang ba to? Tingnan nga natin sa 5 minutes. Hindi naman siya pinitik kasi buong araw maganda yung galaw niya. Si alam ko si SMPH yata yung saglit. Tingnan natin si SMPH. Ito yata yung pinitik kanina eh. Kaya medyo umakyat, ayan, pinitik. Kaya medyo umakyat yung market natin kaya SMPH kanina. So balik tayo dito, day chart. Okay. So lagay na natin 35 pesos. So solid naman yung candle natin. Kaya ang laki ng pullback niya no kumpara last time, 12% lang siya tigti 12%. Pero ngayon, yung pinaka-pullback natin sa kanya is inabot siya ng 15%. Ayan. So buti na lang hindi siya umabot dito sa oversold condition. Nag-bounce na si Ali natin. Ayan. Baka mag-drop pala bukas Meron siya dividend na 0.83 percent. Ayan. So, 0.2 pesos. Pampalubag loob kay Ayala Corporation natin. Ayan. So, okay din naman. Sige. Okay na yan kahit paano kaysa wala. Hopefully, bumalik siya ulit dito sa 38 later on naman. Okay. So, ganyan lang muna. Tapos, pinaka-support natin, syempre, is MA 100. Pag nag-breakout dito, babalik tayo dito sa 38 pesos na target naman. So 4.55% kailang net foreign sale 13.49 million. And then lastly, si All 8C. Okay, so maganda rin yung galaw niya, nag-breakout. So tignan natin bukas kung makakawala na siya. Meron pala siya malaking meron siya malaking trading channel sideways si All 8C. Hindi pa rin nakaka-recover to. Ang tagal na rin, no? So, halos 2 taon na siya na dito sa baba. So anyway, tingnan natin. Maganda makita mag-breakout siya dyan para tumaas yung 2.6 yung next na target natin dito kay All HC naman. So nag-bounce yung RSI and pa-recover na yung MACD formation natin sa kanya. So meron siyang ascending triangle formation. Ayan, tingnan natin. Pero malakas na resistance
Kasi itong ano itong current position niya na 2 point resistance na 2.17. Kaya okay lang siguro kung medyo mag-pullback to or mauntog siya. Pero okay na rin, no? Meron siyang 6 million na traded volume. Ayan. So, kailangan natin ng additional 6 million bukas para magkaroon siya ng follow-up na breakout dito sa 2.17. Okay? So, very good. Good vibes yung mga portfolio natin. Maganda na ulit tignan kasi nag-bounce yung karamihan. Halos lahat, oh. Halos lahat ng stocks is nag-bounce for today's trading natin. So, tignan natin kung merong epekto yung election bukas, kung sino yung nanalo, kung pro-Trump o pro-Harris yung Philippine markets natin. Okay po. So, ilan muna yung ating review bago time close. Please don't forget to subscribe dito po sa channel natin. Join ka sa group guys kung gusto mo na guide crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo sa YouTube or dito sa Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Hopefully, good close si US market bukas.